Oy, oy, oy! Bigyan mo ng isda ang isang tao, sinisigurado ko sa iyong tinulungan mo siyang mabuhay sa araw na yaon. Pero turuan mong mangisda ang isang tao, sinisigurado ko rin sa iyo, tinulungan mo siyang mabuhay ng mahabang panahon. Ito ay ayon sa pananalita ni Lao Tzu, isang mahusay at matalinong tao. Pero para po sa akin, kailangan nating itaas ang antas ng pangingisda. Dahil dito, tinulungan mo siyang mabuhay ng masagana, mariwasa at mayaman. Hindi lamang siya, kundi ang kanyang angkan. Nandito tayo ngayon sa isang modernong panahon, makabagong panahon, at kailangan din natin ng isang makabagong pangingisda. Yun po ang ating sisilipin sa araw na ito. Dahil para sa akin, napaka-importante na mga bagay na ito. Hindi lamang dapat bigyan ng isda ang isang tao. Hindi lamang dapat turuang mangisda ang isang tao. Kundi dapat turuan ng mas mataas na antas kung papaano mangingisda ang isang tao. Ako po ay nahilig sa pag-aalaga ng arwana. Bata pa ako. Meron akong arwana noon na isang silver arwana. At siya po ay namatay. Ang ginawa ko po sa arwanang ito, buhay pa siya, ay ginuhit ko na. Ito po ang guhit ko sa kanya. Yan po, ang pangalan niya po ay si Samantha. At ang guhit na ito ay nung taong 1997 ko pa po ito ginuhit. Now, bilang isang mountaineer po, kami po naman ay napunta sa bundok o tinatawag nating Mount Giting-Giting sa Romblon. Pagkagaling namin doon sa Romblon, pamumundok, dumaan po kami sa tanyag na Boracay Island. Doon ko naman binili ang batong arwanang ito na napakatagal na sa akin. And then, lumawig ang aking pagmamahal sa arwana. Iba't ibang klase, maraming klase ng arwana. Nag-alaga rin po ako ng RTG o tinatawag nating Red Tail Gold Arwana. Napakaganda ng kaliskis nito. Pero, ang nakakalungkot, iniwan din ako o namatay din ang arwana. Pero ang ginawa ko po ay merong isang luma na, pero para sa akin, isa po itong modernong pamamaraan. Preserve ko po ang arwanang ito. Ito po siya at inilagay sa aquarium. Ang pangalan niya po ay si Spark. Spark of Blessing. Yan o ang tutunghayan natin ngayon. Ang isda. Maraming klase ng paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng bingwit, katulad ng nakikita nyo sa aking likod, sa pamamagitan ng lambat, baklad, o yung tinatawag na pinapana. Maraming klase. Meron ding mga illegal tulad ng dinamita, paglason, pagsira sa koral, at kung ano-ano pa. Maraming uri ng pagbingwit, maraming uri ng paglambat, at meron namang illegal din na paglalambat sa isda. Pero hindi ho yun ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin, gaya ng sinabi ko, ang sabi ni Lao Tzu, bigyan mo ng isda ang taong yun. Tinulungan mong mabuhay sa araw na yun. Pero turuan mong mangisda ang taong iyon. Tinulungan mo siya mabuhay ng mahabang panahon. Pero, gaya ng sinabi ko, kailangang iantas kung papaano mangisda. Dahil tayo ngayon ay nasa makabago ng pamamaraan. Hindi nyo ba naisip na karamihan ng mangingisda na marunong mangisda ay patuloy pa rin naghihirap? At patuloy pa rin nasasalat? At patuloy lamang silang nabubuhay, pero hindi nila kayang bilhin ang kanilang pangarap. Nandun lamang sila, isang mangingisda. Pero tingnan ninyo naman ang malalaking barko na nangingisda, ang mayayaman
sila ay nakakabili ng gusto nila. Barko ang nabibili, hindi lamang barko, pati ang buhay at ang kanila na ibibigay ang magandang kayamanang dulot sa yamang dagat. Yun ang titingnan natin. Gusto ko pong itaas ang antas ng inyong pag-iisip. Kasi sa buhay ng tao, hindi ho kayo magtatagumpay kung hindi nyo itataas at itataas pa ang inyong buhay. Naalala kong isa kong kaibigan ang sabi niya, gusto niyang maging number 1 sa kanyang kumpanya. Ang gagawin niya raw, gagawin niya ang ginagawa ng number 1. Ito po ang mariin kong sagot. Kailanman hindi ka magiging number 1. Bakit to? Kasi gagawin niya ang ginawa na ng number 1 sa kanya. Kahit tulog siya, kaya niyang gawin yun. Samantalang ikaw, pag-aaralan mo pa, at bago mo makamit o magawa yung ginagawa niya, lagpas na o milya-milya na ang lagpas ng taong yun. Ang importante po, gawin niya ang mga bagay na hindi pa ginagawa ng number 1. Yun lang ang paraan para malagpasan niya ang number 1 at siya ang tanghaling bago number 1. Ganon din ho sa pangingisda. Ang pangingisda po para sa kalaman po ng iba, hindi ho maliit na bangka lang ang dala, kundi sila po ay merong malaking barko. At pagkatapos doon ay merong radar. Hinahanap kung nasaan ang school of fish. At pag nakita na nila ang school of fish, ibababa nila ang isang maliwanag na bumbilya o tinatawag na ilaw sa hating gabi. At magbibigay ito ng napakaliwanag. At yung liwanag na yon ang dahilan kung bakit ma-attract ang maraming isda. Tandaan po ninyo, napakahalaga ng ginagawa ng modernong pangangisdang yon. Una, hahanapin ang isda sa pamamagitan ng radar. Pangalawa, ilalabas ang tinatawag nating bumbilya at pailawan. At sa paligid nito, napakalaking lambat na huhuli para doon sa mga isdang na-attract ng liwanag. Kaya kung makikita ninyo, iba ang gawain ng mga taong mataas ang pananaw. Kaya, lagi nating isipin, lagi nating tanong, bakit ang mayaman lalong yumayaman? Ang mahirap ay lalong naghihirap. Yan ho ang dalawang pag-iisip na isang pataas ng pataas at isa naman ay pababa ng pababa. Kailangan ho natin itaas ang antas ng ating pag-iisip pagkatapos po ng ating mga abilidad, ng ating mga skills, ng ating pagpapagal, ng ating pagpapagod. Lahat ng pananaw, kailangan nating mag-extend kung kailangan nating magbagong pataas ang buhay natin. Dalawang bagay ang ituturo ko sa inyong nais kong tandaan po ninyo na aking naisilip. Number 1, raise your bar. Ibig sabihin, mula dito, pupunta ka pataas. At mula pataas, pupunta ka pa sa mataas hanggang sa marating mo na ang tinatawag nating apex o tugatog ng tagumpay. That is the most important things that we need to understand, that we need to raise our standard. Hindi dahil sa standard niya, but your personal standard. And then second, use any kinds of what? Technologies to help you to reach your dreams, to get your wants, to fulfill your desire. Ibig sabihin po, lahat ng teknolohiya kailangan gamitin natin ngayon. Lalo na ngayon, napakahalagang teknolohiya ang tinatawag nating cellphone. Siyempre, nandun na ang Wi-Fi, kung ano-ano pa, nandun na ang research, nandun na ang FB, nandun na ang Instagram, nandun na ang email, nandun na ang reminder, nandun na, at marami kang mailalagay sa cellphone. That is a small gadget, but
the most important small gadget now in our times. Tandaan natin, kailangan nung matuto rin tayo. Alam kong marami sa inyo galit sa Chinang bansa. Pero etong tingnan nyo, ang 5G po ay wala pa sa Pilipinas. Nandiyan na pero hindi pa tinatawag na totoong nagaganap o nagagawa ang kapangyarihan ng 5G. Now, pero ang China po ay nagpalipad na ng satellite na 6G. Ibig sabihin, hindi pa uso sa atin ng 5G, laos na sa China. At alam nyo ba, ang China ay marami ng sasakyang ilalabas sa taong 2021 na mga hybrid o hindi pala hybrid, electrical car. Ibig sabihin, yung coaching yon ay ginagamitan na ng kuryente. Kung di ako nagkakamali, isa sa consultant nila ay si Elon Musk, ang may pakana ng electrical car. Ibibigay na ito, ibabahagi na sa buong mundo, i-export na. At hindi ho ako nagtataka kung yung iba ho ay tinatawag na flying car na ang gagamitin sa darating na panahon sa pamamagitan ng drone. At naniniwala rin ako, darating ang panahon, ang kotse, totoong electric car na. Pero, pag naging maayos ang solar panel o solar system, ang kotseng lumilipad o ang kotseng gumugulong, yan po ay gagamitan na ng solar panel. Paano naman yung mga eroplano sa himpapawid? Kung alam po ninyo, handa na ang teleponong hologram. Tapos na, ibig sabihin, hindi na pagte-text. Kung makikita nyo sa ibang design, nandito na, pinapakita na yung screen dito. Pero, darating ang panahon, magkakaroon ng air highway via hologram para hindi magbanggaan ang aeroplano o coaching nasa taas. Marami hong pagbabago. Importante po, ulitin ko, raise your bar and then use all technology to reach your dreams. Ako po si Olan Ignacio na laging nagsasabing kung tama ang silip, tama ang isip. Mabuhay kayo. Life really works.